Naramdaman ng interes ni Jordan, nakipag-usap pa si Peter kay Jordan sa maraming malalim na teorya ng pisika. Bagamat nagtapos si Jordan sa isang sikat na unibersidad, hindi siya gaanong bihasa sa pisika. Sa makatuwid, wala siyang maintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang kaalamang ito ay nauna ng mga dekada kaysa sa kasalukuyang pisika. Kahit na ang isang propesor sa pisika sa Harvard ay hindi lubos na mauunawaan ang lahat. Nagawa na ang ganoong sasakyang lumalaban sa langit, at hindi talaga pinapansin ni Jordan ang mga teorya sa likod nito. Pagsakay sa kotse, tinapakan ni Jordan ang accelerator at nagmaneho palabas para mag-test drive. In-on niya ang flying mode at pinalipad ang sasakyan, pakiramdam ni Jordan ay nananaginip siya. Siyempre, dahil ang pangunahing tungkulin ng kotse ay tumakbo sa lupa, ang kakayahang lumipad nito ay hindi maihahambing sa isang eroplano. Ito ay napakabagal at mahirap kontrolin. Gayunpaman, ito ay magiging perpekto upang harapin ang mga jam ng trapiko. Maaaring lumipad ang sasakyan sa siksikan bago muling lumapag sa bukas na kalsada. Matapos itong subukan, bumaba si Jordan mula sa Porsche 888 at tuwang-tuwang sinabi, ang kotseng ito ay kamangha-manghang. Sayang at hindi ko ito maitataboy. Kung alam ng merkado na may mga kotse na maaaring lumipad at otomatikong magpalit ng kulay, ang buong merkado ng kotse ay sasabog. Bilang miyembro ng isang lihim na pamilya, hindi maaaring ilantad ni Jordan ang sikreto ng kanyang pamilya para lamang magpakitang gilas. Paparusahan siya ng kanyang lolo. Ngumiti si Peter. Mr. Steele, kung nais mong gamitin ito sa lungsod, maaari kong ilakip ang logo ng Porsche 911 dito. Maaari mo itong gamitin bilang isang ordinaryong sports car at i-activate ang mga high-tech na function lamang sa panahon ng emerhensya. Iyong kakayahan, naniniwala akong hindi dapat mahirapan para sa iyo na burahin ang kinakailangang surveillance footage at patahimikin ang mga saksi, tama ba? Talagang nagustuhan ni Jordan ang kotseng ito. Natuwa siya nang marinig ang mungkahi ni Peter. CJ. Pagkatapos, ilagay ang logo ng Porsche 911 dito at ipadala ito sa VS. Ibibigay ko sa iyo ang address. Isinulat ni Jordan ang address ng bahay ni Lauren sa kabisera. Binalak ni Jordan na ibigay ang kotse na ito kay Lauren. Dati, sinira ng subordinate ni Jordan ang sasakyan ni Lauren. Noon pa man ay gusto niyang bilhan siya ng kotse bilang kabayaran. Pagkatapos magbigay ng kanyang mga tagubilin, nagpadala si Jordan ng mensahe kay Lauren. Honey, may ipapahatid akong sports car sa iyo mula sa England. Tandaang pipirmahan ito. Pagkatapos noon, binuksan ni Jordan ang secret ring at nakakita ng malapit na pabrika ng parmasyutiko. Nagteleport siya. Ang pabrika ng parmasyutiko ay mas mahigpit pa sa pabrika ng kotse. Kailangang sumailalim sa 3 pag-scan si Jordan bago niya maabot ang core. Lahat ng tao dito ay nakasuot ng puting Amerikana at lahat sila ay mukhang napakakaranasan. Sa pagtingin sa mga doktor at pharmacist dito, hindi napigilan ni Jordan na maging emosyonal. Ito ang mga Diyos na nagtagumpay sa cancer. Bagamat ang mga pambihirang tagumpay sa teknolohiya ay nakabatay sa predictive na kakayahan ng Diyos, ang mga doktor na ito ang nagsikap na gumawa ng mga gamot at pamamaraan. Ayaw ni Jordan na abalahin ang kanilang pananaliksik. Pumili siya ng ilang gamot sa pangangalaga ng kabataan at umalis. Mula nang ikasal si Jordan sa pamilya Howard, hindi pa niya binigyan ng anumang regalo ang kanyang biyenan. Alam niyang malaki ang pakialam ni Marisa sa pagpapanatili ng kanyang hitsura. Ang mga produkto ng pangangalaga sa balat ng pamilya Jordan ay talagang mas mahusay kaysa sa mga nasa merkado. Naniniwala siyang tiyak na magugustuhan ito ni Marisa. Pagkatapos noon, pumunta si Jordan sa isang base ng pagbuo ng laro. Mayroon talagang isang base ng pagbuo ng laro. Nagtataka ako kung gaano ka-advance ang mga laro sa hinaharap. Labis na curious si Jordan pagdating niya sa game base. Ang namamahala ay si William, isang mukhang jiki na binata sa edad na 30 na nagsimulang magpaliwanag. Mr. Steele, kailangan mo lang isuot ang IA device na ito para makapasok sa isang makatotohanan na virtual na mundo. Tanong ni Jordan, katulad ba ito ng pelikulang Ready Player One? Sa pelikulang Ready Player One, maaaring pumasok ang isang tao sa virtual na mundo sa pamamagitan ng pagsusuot ng kagamitan sa IA. Sa virtual na mundo, maaari kang makipagkarera, lumangoy, umakyat ng mga bundok at kahit na umibig. Hindi mo mararamdaman na naglalaro ka. Parang totoo ang lahat.
Hindi makapaghintay si Jordan na ilagay ang kagamitan sa AI at simulan ang laro. Bago pumasok sa laro, napagtanto ni Jordan na mayroong dalawang pagpipilian. Ang isa ay Overlord habang ang isa ay Staff. Alin ang dapat kong piliin? Tanong ni Jordan. Mungkahi ni William. Miyembro ka ng pamilya Steele, kaya dapat mong piliin ang opsyon na Overlord. Ang bersyon ng Staff ay para sa aming mga empleyado na subukan ang system. Tanging ang mga miyembro ng 8 dakilang pamilya may karapatang pumili ng opsyon na Overlord. Malamig na sinabi ni Jordan, kaya ang mga miyembro ng 8 pamilya ay naglalaro ng virtual na larong ito. Gayunpaman, hindi ganoon karami ang mga tao. I wonder kung may tao sa loob ngayon. Noong nakaraan, paminsan-minsan ay naglalaro si Jordan ng mga video game at alam niya na kung mas marami ang mga manlalaro, mas mahusay. Ano ang punto ng isang laro na maaari lamang ma-access ng mga miyembro ng 8 pamilya? Bukod dito, ang mga matatandang miyembro ng pamilya tulad ng lolo ni Jordan ay karaniwang hindi mahilig maglaro. Naklik ni Jordan ang bersyon ng Overlord at pumasok sa laro. Ang unang interface ng laro ay nangangailangan ng isa upang bumuo ng kanilang virtual na imahe. Gumawa si Jordan ng isang simpleng avatar at pumasok. Natigilan si Jordan nang pumasok siya sa mundo ng laro. Ang bughaw na langit, ang puting ulap, ang dalampasigan, ang lahat ay masyadong totoo. Nakakatakot na teknolohiya ng AI. Kung ilalabas ang teknolohiyang ito, babagsakin nito ang buong mundo. Alam na alam ni Jordan kung gaano kahumaling ang mga tao sa mga video game. Ang mga tao ngayon ay nasa ilalim ng maraming presyon sa kanilang buhay. Lahat ay gustong magpakasal, magkaroon ng magandang karera at kumita ng pera. Ito ay isang virtual na laro kung saan maaari silang pumunta saan man nila gusto at maranasan ang lahat ng uri ng buhay nang hindi man lang lumalabas sa kanilang mga bahay. Magugustuhan ito ng lahat ng tao sa mundo. Lalo na ang mga mahihirap. Ginalugad ni Jordan ang virtual na mundo, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Sa larong ito, ang mga miyembro lamang ng 8 pamilya ang maaaring makapasok. Ilang tao ang naroon sa 8 pamilya? Ang Steeles ay binubuo lamang ng ilang miyembro at karamihan sa kanila ay hindi mahilig maglaro ng mga video game. Buti na lang walang tao. Malaya akong nakakapaglaro sa virtual world na ito. Sa laro, bumili si Jordan ng isang bote ng cola sa vending machine sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang sports car at nagsimulang makipagkarera. Sa nakalipas na ilang taon, hindi pa ako nakakapagmaneho ng higit sa 120 km/h. Kailangan kong mag-enjoy sa sarili ko sa pagkakataong ito. Dahil sa mga limitasyon ng totoong mundo, ang speed limit ay 120 km/h. Gayunpaman, sa virtual na mundong ito, ang isa ay maaaring pumunta ng mas mabilis hanggat gusto nila. Bukod dito, nagmamaneho siya gamit ang isang virtual na karakter. Hindi siya natatakot na may mangyari sa kanya. Dagundong. Tinapakan ni Jordan ang accelerator at pinaandar ang sasakyan. Sinusunog ang highway parot parito. Alam kong aabot ako, hinding-hindi ako magmabagal sa pagmamaneho. Ang bilis ng sasakyan ay umabot na sa 220. Pinatugtog ni Jordan ang road song ni Wes Montgomery sa stereo ng kotse. Nakikinig siya sa kanta habang nagmamadali sa highway. Ito ay kasiya siya. Bang! Biglang dumaan ang isang mabigat na siye mula sa kabilang side at bumangga sa sports ni Jordan. Kots! Natumba ng SU ang sports car ni Jordan. Hindi tulad ng mangyayari sa totoong mundo, tuluyang nabasag sa ere ang sports car ni Jordan. Samantala, lumipad si Jordan palabas ng sasakyan at bumagsak ng husto sa lupa. Arf! Hindi napigilan ni Jordan na mapaiyak sa sakit. Bagamat nasa laro siya, matinding kirot ang naramdaman niya sa sandaling iyon. Nagdulot ito ng kaguluhan kay Jordan. Lumipad sa air si Jordan. Nakita niyang huminto na rin ang SE. Sa bintana, nakita ni Jordan na lalaki ang driver ng SE. Nakasuot siya ng fashionable at nakasuot ng branded sunglasses. Itinutok niya ang gitnang daliri kay Jordan. Pagkatapos noon, pinaandar niya ulit ang sasakyan at pinaandar ito. Galit na galit si Jordan. Nabasag ng lalaki ang kanyang sasakyan at pinalipad siya sa hangin. Sa halip na lumapit para humingi ng tawad, itinuro niya ang kanyang gitnang daliri sa kanya. Nililigawan niya si kamatayan. Nais ni Jordan na matalo niya siya hanggang sa mamatay doon at pagkatapos.
Wala siyang pakialam na ang lalaki ay nagmula sa isa sa 8 dakilang pamilya at tiyak na may mataas na katayuan. Gayunpaman, natanto ni Jordan na hindi siya makatayo. Arf! Nagpumigla si Jordan na makatayo, ngunit paulit-ulit siyang nahulog. Sa sandaling iyon, narinig ni Jordan si William na sumisigaw mula sa totoong mundo, Mr. Steele, kumusta ka? Naaksidente ako sa kotse sa virtual na mundo. Pakiramdam ko kakilakilabot ngayon. Pakiramdam ko nang hina ang mga binti ko. Paano ito nangyari? Ipinaliwanag ni William, upang mapahusay ang pagiging totoo ng laro, isinama namin ang pakiramdam ng sakit sa karanasan. Huwag mag-alala, ganap kang hindi apektado sa totoong mundo. Maaari kang magpahinga doon ng 5 minuto. Pagkatapos magpahinga ng 5 minuto, unti-unti kang makaka-recover at makakalakad muli. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao sa galit nang marinig ang paliwanag ni William. Galit na galit siya habang pinagmamasdan ang SE na papaalis. Damn Mustard, who the hell was that? Nabangga niya ako ng walang dahilan at tinuro pa ako ng middle finger niya. Tuwang-tuwa si Jordan nang pumasok sa laro. Kung makikilala niya ang mga tao mula sa 8 pamilya, babatiin niya sila sa isang palakaibigang paraan at susubukang makipag-ugnayan sa kanila. Hindi niya akalain na magiging ganito siya sa oras na pumasok siya sa laro. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ng bahagyang kiliti si Jordan sa gilid ng kanyang mukha. Lumingon siya at napagtantong laylayan iyon ng puting damit. Umindayog ito sa simoy ng hangin at kiniliti ang kanyang mukha. Sa pamamagitan ng puting damit, nakita ni Jordan ang isang pares ng napakahabang binti at magagandang paa. Napakagandang figure. Natigilan si Jordan. Agad siyang nag-angat ng tingin at nakita niya ang isang blonde na babae na wavy ang buhok na nakasuot ng revealing na damit. Oma! Ngumiti nang nakakaakit ang babaeng ito. Ang kanyang kaseksihan ay malamang na maakit ang lahat ng mga lalaki sa Europa. Gayunpaman, hindi siya ginayuman ni Jordan. O sa halip, mas nagulat siya kaysa naakit. Kasi, o aking Diyos, Marilyn Monroe. Kamukhang-kamukha ng blonde na babae ang pinakasikat na babaeng celebrity noong 1950, si Marilyn Monroe. May gumamit talaga ng imahe ni Marilyn Monroe bilang kanyang avatar sa laro. Ginamit ko dapat si Leonardo DiCaprio bilang avatar ko. Ngumiti si Marilyn Monroe at inabot si Jordan. Hello, gwapo. Kailangan mo ba ang akin? Tulong. Hindi tumayo si Jordan sa seremonya. Alam niyang lahat sila ay mula sa 8 pamilya, kaya hinayaan niya itong tulungan siyang tumayo. Salamat. Hinawakan ni Marilyn Monroe ang kamay ni Jordan at hinila siya pataas. Nakabunggo ang braso nito sa kanya. Gayunpaman, walang pakialam si Marilyn Monroe. Tinulungan niya si Jordan na umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay binigyan niya si Jordan ng niyog. Damang-dama ang sexual na tensyon sa hangin. Napakatotoo noon. Nagsimula siyang magtaka kung may nakipagtalik ba sa virtual na mundong ito. Ito ay dapat na isang kapanapanabik na karanasan. Kung maaari, gusto ni Jordan na dalhin sina Lauren at Victoria dito para bisitahin. Humigot si Jordan ng tubig ng niyog at sinabing salamat. Napatingin si Marilyn Monroe kay Jordan ng may interes. Hindi pa kita nakikita. Bago ka ba? Tumango si Jordan. Nagtanong si Marilyn Monroe, aling pamilya? Matapat na sumagot si Jordan, the Steeles. Kung ang Steeles ang nangunguna sa 8 pamilya ngayon, baka nagsinungaling si Jordan at sinabing galing siya sa ibang pamilya. Kung tutuusin, gustong itago ni Jordan ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang Steeles ang pinakamasama sa 8 pamilya. Ayaw ni Jordan na isipin ng iba na nahihiya siyang aminin na miyembro siya ng pamilya Steele. Humigop din si Marilyn Monroe ng tubig ng niyog. Tinanong niya, ikaw ba ang pangalawang anak mula sa 3 henerasyon? Dapat malaman ng ibang mga pamilya na si Jesse ang tanging 3 henerasyong miyembro ng Steeles na maaaring pumasok sa laro. Logically speaking, ang susunod na taong papasok ay ang pangalawang anak na lalaki, si Jemmy. Napaisip si Jordan. Gusto niyang sabihin sa kabilang partido na siya ang pangatlong anak na lalaki, ngunit naalala niya na si Jemmy ang nagdulot sa kanya ng labis na kabuluhan sa nakaraan. Dati, ninakaw niya ang Zephyr 3 ni Jordan para makipaglokohan sa pamilya Park at ginawang linisin ni Jordan ang kanyang kalat. Naisip ni Jordan sa kanyang sarili, pumunta si Jemmy sa larangan ng digmaan para magsanay ngayon.
Hindi siya makakasali sa laro hanggang makalipas ang 1 taon. Bakit hindi ko muna gamitin ang kanyang pagkakakilanlan para makipagkaibigan sa larong ito? Hindi ko muna ilantad ang aking tunay na pagkatao sa ngayon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, umiti si Jordan at sinabing, tama ka. Napakarilag, ako si Jemmy Steele, ang pangalawang anak mula sa ikatlong henerasyon ng pamilya Steele. Ngumiti si Marilyn Monroe at inabot si Jordan. Hello, Jemmy. Welcome. Alam mo ba na bago ka dumating, kilala ka na sa aming 8 pamilya? Nagulat si Jordan. Si Jemmy ba ang sikat? Ay ganun ba? Bakit? Hindi makapaniwala si Jordan. Natawa si Marilyn Monroe. Nabalitaan namin na binata ka pa lang pero marami ka ng natulog na babae. At lahat sila ang nangungunang dilag sa mundo. May mga espiya ka sa buong mundo. Sa sandaling lumitaw ang isang magandang babae na higit sa 15 taong gulang, agad kang kumilos. Maaari ba kitang tanungin kung ilang babae na ang nakasama mo? Medyo nakaramdam ng awkward si Jordan. Naisip niya na si Jemmy ay nakakuha ng pagkilala mula sa mga pamilya dahil sa kanyang mga kakayahan. Pero dahil lang sa mahilig siyang makipaglokohan sa mga babae. Dahil si Jordan ay nagpapanggap na si Jemmy, kailangan niyang gumawa ng isang kapani-paniwalang pagkilos. Kaswal niyang sagot, mataas ang expectation ko sa mga babae. Kung hindi sila top-notch beauties, hindi sila qualified na maging babae ko. Kaya nga, ilang daan lang ang natulog ko. Napangiti si Marilyn Monroe. Natatakot ako na mayroon lamang ilang daang mga top-grade beauties sa mundo, tama ba? Malamang na natulog mo silang lahat. Nagkibit balikat si Jordan habang iniinom ang kanyang tubig ng niyog. I can't help it, ang pagkolekta ng magagandang babae ay isa sa aking mga libangan. Hindi ko pababayaan ang pinakamagagandang dilag. Sa sandaling yon, ang sexing si Marilyn Monroe ay biglang lumapit kay Jordan at nagtanong ng malandi, tell me then, am I top-grade beauty? Kung magdaraos sila ng poll na pinakamaseksing babaeng bituin sa mundo, tiyak na magiging numero 1 si Marilyn Monroe. Sa totoo lang, nahirapan si Jordan na manatiling kalmado sa harap ng maalamat na celebrity na ito. Sinabi ni Jordan, si Marilyn Monroe ay walang dudang isang top-notch na kagandahan. Gayunpaman, iniisip ko kung ang tunay na ikaw Nainis agad ang kabilang partido. Sinasabi mo bang isa akong pangit na babae na nagpapanggap bilang isang dilag tulad ni Marilyn Monroe sa virtual na mundo para makaranas ng kasiyahan? Mabilis na ipinaliwanag ni Jordan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Dapat kasing ganda mo si Marilyn Monroe sa totoong mundo. Baka mas maganda ka pa sa kanya. Saang pamilya ka galing? Iniabot ni Marilyn Monroe ang kanyang malajade na kamay at tinusok ang ilong ni Jordan. Magiliw niyang sinabi, hulaan mo. Napaisip si Jordan. Pinili ng babaeng ito ang avatar ng isang blonde, asul na mata na babae. Matapang siya sa kanyang pag-ugali. Hindi naman mahiyain at reserved o malamig at aloof. Siya ay malandi at sadyang mapangakit. Pinili rin niyang gamitin ang avatar ni Marilyn Monroe na isang American actress na sikat sa kanyang sexy image. Pinili ng maraming tao na muling likhain ang isang ganap na naiibang imahe sa virtual na mundo. Sa makatuwid, nahulaan ni Jordan na ang babaeng ito ay malamang na mula sa isa sa mga pamilyang Asyano kung saan ang mga babae ay mas mahinhin at mahinhin. China. Ang Rong o ang pamilyang Zheng. Umiti ang kabilang partido. Wow, impressive. Tama ang hula mo. Galing ako sa pamilya Zheng. Magalang na binati siya ni Jordan, hello, Miss Zheng. Ilang taon ka na? Nadama ni Jordan na dahil napaka-proactive ng babaeng ito, dapat ay higit sa 30 taong gulang siya. Tanging ang mga matatandang babae lamang ang nakikipag-chat sa mga lalaki ng walang takot. Napangiti si Marilyn Monroe. Hindi magalang na tanungin ang edad ng isang babae. Ako ay 25 taong gulang sa taong ito. Ngumiti si Jordan. Oh, so mas bata ka sa akin. Inaasahan niyang makita kung ano ang hitsura ng 25 anyos na dilag na ito mula sa pamilya Zheng sa totoong mundo. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Marilyn Monroe mula sa kanyang upuan at umupo sa kinaupuan ni Jordan. Lap. Miss Zheng ito, hindi ito masyadong angkop, tama? Si Jordan ay nasa kawalan. Napangiti si Marilyn Monroe. Ang mga tao mula sa 8 pamilya ay bihirang pumasok sa laro. Huwag kang mag-alala, walang makakakita.
Nakitulog ka na sa daan-daang kababaihan. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang lakas ng loob na gawin ito. Dahil doon, nagkusa si Marilyn Monroe na halikan si Jordan. Dahil si Jordan ay nagpapanggap na playboy na si Jamie sa mga sandaling iyon, ang halik lang ni Marilyn Monroe ang kanyang matatanggap. Gayunpaman, hindi niya hinayaang umunlad pa ang sitwasyon. Lumayo si Jordan at nakangiting sinabi, "Miss Jeng, medyo ang husay ng labi mo. Pero wala ako sa mood ngayon. Dapat nakita mo na rin. Kanina pa ako nabangga ng egi. Mas matagal ka pa rito. Can you tell me who hit me just now?" Kailangang alamin ni Jordan kung sino ang we-starred na iyon. Bagamat ito ang virtual na mundo, hindi siya nag-alinlangan na ganoon din ang gagawin sa kanya ng taong ito sa totoong buhay. Tumigil sandali si Marilyn Monroe bago sumagot, si Park Chan-young iyon mula sa Park family. Ang pamilya Park. Bakit siya nabangga kay Jordan? Sabi ni Marilyn Monroe, tiyak na nakilala niya na ikaw ay mula sa pamilya Steele. Hindi naging maganda ang relasyon ng Steeles at Parks nitong mga nakaraang taon. Kalimutan mo na ito. Ito ay isang virtual na mundo lamang. Karaniwang iniiwasan siya ng iyong kuya sa laro. Hindi siya yuyuko sa kanyang antas. Kalimutan ito. Iwasan siya. Maaaring makayanan ni Jesse ang ganoong bagay, ngunit hindi kaya ni Jordan. Si Jesse ay isang matalinong tao na hindi nagpahayag ng kanyang tunay na damdamin. Kaya naman, kahit na nakaramdam siya ng matinding galit sa loob, titiisin niya ito at hindi magpapakita ng anumang sama ng loob. Gayunpaman, hindi ito kayang tiisin ni Jordan. Lahat sila ay mula sa 8 dakilang pamilya. Anong karapatan ng pamilya Park para maging mayabang? Ganito si Park Anya, at ganoon din si Park Chan-young. Matitiis ni Jordan si Park Anya dahil siya ang babaeng nagustuhan niya. Gayunpaman, sino itong Park Chan-young? Tinanong ni Jordan, ilang taon na si Park Chan-young. Nag-isip sandali si Marilyn Monroe bago sumagot, anak siya ni Park Sang-joon, dapat nasa early 30 na siya. Si Park Sang-joon ang pinuno ng pamilya Park. Hindi siya ganoon katanda, halos kasing edad lang ng ama ni Jordan. Dahil patay na ang matandang master ng pamilya Park, siya ay itinuturing na unang henerasyon ngayon. Kaya si Park Chan-young ay itinuturing na pangalawang henerasyon ng pamilya Park. Si Park Anya ay isa ring pangalawang henerasyong tagapagmana ng pamilya Park at mas matanda sa kanya. Siya dapat ang nakababatang kapatid ni Park Anya kung gayon. Ngumisi si Jordan. Hindi niya siya bibitawan dahil lang kay Park Anya. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalinggaw sa tabi ng tainga ni Marilyn Monroe. Biglang sinabi ni Marilyn Monroe, "Darling, may nangyaring urgent. Kailangan kong mag-offline. Magkita ulit tayo sa susunod." Tumango si Jordan. Naman. Bakit hindi natin palitan ang ating mga totoong contact number? Maaari tayong makipag-usap offline. Napangiti si Marilyn Monroe. Magkita na lang tayo sa laro. May boyfriend ako sa totoong buhay. Jordan. Bye. Ang kaakit-akit na si Marilyn Monroe ay kumaway kay Jordan at agad na nawala sa kanyang harapan. Hindi siya masyadong inisip ni Jordan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Nakahanap agad siya ng sasakyan at hinabol si Park Chan-young. "Damn you, Park Chan-young. Ikaw at ang mayabang mong pamilya. Ngayong nandito na ako, iparealize ko sa iyo ang kahihinatnan ng pag-provoke sa Steeles." Nagmaneho si Jordan ng mabilis hanggat kaya niya. Hindi nagtagal ay nakita niya ang sasakyan ni Park Chan-young. "Park Chan-young. Umalis ka dito." Walang pakialam si Jordan kung gaano karaming tao ang nakarinig sa kanya habang siya ay nagmumura ng malakas. Gayunpaman, hindi nagpakita si Park Chan-young. Sa halip, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mahabang buhok at maliit na balbas ang lumapit. "Hello, newbie. Ano ang pangalan mo?" Seryosong tinitigan ng lalaki si Jordan. Sinulyapan ni Jordan ang kanyang suot at masasabing galing siya sa Japan. Tinanong niya, "Ikaw ba ay mula sa pamilyang Miyamoto?" Buong pagmamalaking sagot ng lalaki, "Tama. Ako ay inapo ng dakilang pamilyang Miyamoto." "Ikaw?" Kumpiyansa na inihayag ni Jordan, "Ang pamilyang Steele." Nang marinig ng lalaki ang salitang Steele, tumawa siya. "Haha, so you're from the down and out Steele family. Wala kang karapatang sumigaw ng ganyan kalakas dito. Anong sabi mo?" Galit na si Jordan.
May nakabangga sa kanya ng walang dahilan at hindi pa niya nahahanap ang taong responsable para ilabas ang kanyang galit. At ngayon, ang miyembro ng pamilyang Miyamoto na ito ay nakatingin sa ibaba. Sa kanya, hindi niya namalayan na sobrang hinamak ang pamilya Steele sa mga mata ng 8 malalaking pamilya. Nang makita ng lalaki na galit si Jordan, ay mas naging matigas ang ekspresyon nito. Lumakad siya ng mayabang at sinabing, "Ano? Gusto mo akong labanan? Naniniwala ka ba na susuntukin ko ang ulo mo?" Ngumisi si Jordan, "Ibuka mo ang ulo ko. Halika, ipakita mo sa akin ang iyong mga kamao. Gusto kong makita kung paano mo dudurugin ang ulo ko." Ito ang virtual na mundo. Ayon sa mga setting ng laro, ang mga karakter dito ay hindi makakaranas ng anumang matinding pinsala. Nang nagmamaneho si Jordan sa 220 km/oras kanina at pinalipad sa himpapawid dahil sa pagbangga, nabasag ang kotse, ngunit siya ay ayos lang. Itong lalaking Miyamoto ay gustong suntukin ang ulo niya. Nanaginip siguro siya. Galit na itinaas ng lalaking Miyamoto ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, naisip niya kung paanong ito ay isang virtual na mundo lamang at si Jordan ay hindi makakaramdam ng labis na sakit kahit na siya ay sinaktan niya. Sa halip ay sumimangot ang lalaki, "Denye, isa kang basura na marunong lang magyabang sa virtual world. Ang lakas lang ng loob mong hamunin ako dahil laro lang ito. Kung ito ang totoong mundo, hindi ka maglalakas loob na kausapin ako ng ganito. Kayong mga Steele, puro duwag." Galit din si Jordan. "I-starred ka, dapat matuwa ka na hindi ito ang totoong mundo. Kung hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na ibuka ang iyong bibig dahil dudurog ko ito hanggang sa sumuka ka ng dugo." Nagalit ang lalaking Miyamoto. "Idiot! Wala kang alam tungkol sa kapangyarihan ng totoong mundo. How dare you talk to me like that? In terms of real combat power in the real world, you Steeles is nothing compared to the Miyamoto family. You're all a bunch of good-for-nothings. You're not worthy to be a member of the 8 secret families. The moment that the old fellow Steele family will be dies." Naikuyom ng mahigpit ni Jordan ang kanyang mga kamao habang nanginginig. Bagamat sa halip ay walang kabuluhan na tamaan ang isang tao sa virtual na mundo, hindi napigilan ni Jordan ang pagsuntok kay Miyamoto. Bang! Sinuntok ni Jordan ang lalaki sa mukha at sinipa ang kanyang pundya. "Ah! Idiot! How dare you provoke the great Miyamoto family?" Lumaban naman ang lalaking Miyamoto. Walang naramdaman silang dalawa mula sa mga suntok, ngunit sa dami ng beses na nakipag-ugnayan ang kanilang mga welga sa kalaban at sa kanilang sariling kakayahang umiwas, malinaw na si Jordan ang mas malakas at mas may kasanayang partido. Napaatras si Jordan para makaiwas sa atake ng kabilang partido. Pagkatapos ay sinuntok niya ang mukha ng lalaki. Sa loob ng ilang minuto, mahigit 1-0 beses nang sinampal ni Jordan ang mukha ng lalaki. Sa simula, ginamit niya ang kanyang mga kamao. Maya-maya pa ay ginamit na lang niya ang kanyang mga palad. Ang isang sampal ay mas nakakahiya kaysa sa isang suntok. Smack! Hindi ba't napakaganda ng mga Miyamoto? Bakit hinahayaan mo akong sampalin ka ng maraming beses? Smack! Tell me again. Ano ang sinabi mo tungkol sa pamilya Steele? Ang taong Miyamoto ay hindi tugma para sa Jordan sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Galit na galit siya. "Ah! This damned game. Steele, don't be so spug. Your moves are only good for show. Kung nagkita tayo sa totoong buhay, wala kang lakas na tumayo pagkatapos kitang suntukin. Kunin mo si Bruce Lee halimbawa. Kahit gaano kakadami ang galaw mo o gaano kakabilis, papatayin ka pa rin niya." Ngumiti si Jordan. "Ang dami mong kalokohan. Naalala ko na magpapakamatay ang mga Japanese samurai kapag natalo sila. Bakit hanggang ngayon natalo ka pa rin ng walang kahihiyan? Hindi ito ang Japanese samurai spirit na kilala ko. Idiot! Bawal kang insultuhin ang Japanese warrior spirit natin. Ulitin ko. Kung nakilala mo ako sa totoong buhay, deadmate ka." Namula ang mukha ng lalaking Miyamoto dahil sa kahihiyan. Tumigil siya sa pakikipaglaban kay Jordan. Alam niyang hindi niya matatalo si Jordan dito. Ang bilis, reaksyon at mga diskarte sa pakikipaglaban ni Jordan ay pawang namumukod tangi. Ito ay hindi nakakagulat. Nakatanggap na si Jordan ng lahat ng uri ng pagsasanay sa martial arts mula pa noong bata pa siya. Alam niya halos lahat ng teknikes.
Ang mga galaw ng lalaking Miyamoto ay napakakaraniwan. Talaga, alam ni Jordan kung ano ang kanyang gagawin sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay o ilipat ang kanyang binti. Samantala, si Jordan ay isang dalubhasa sa maraming mga diskarte at maaaring pagsamahin ang iba't ibang mga galaw. Walang ideya ang lalaking Miyamoto kung paano atake si Jordan. Galit na tinuro ni Miyamoto si Jordan. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Gusto kong ipaghiganti ang kahihiyan ngayon sa totoong mundo. Babaliin ko ang iyong mga paa bago ka ihatid sa pasukan ng Steel Castle. Ngumisi si Jordan. Ako si Jemmy, ang ikatlong henerasyong inapo ng pamilya Steel. Kasalukuyan akong nagsasanay sa larangan ng digmaan ng India-Pakistan. Tinatanggap ko ang iyong hamon anumang oras. Idiot! Ikaw ang me-stard na nagnakaw ng virginity ng asawa ko. Hindi kita bibitawan. Nang marinig ang pangalan ni Jemmy, lalong nagalit ang lalaking Miyamoto. Karaniwang kinasusuklaman ni Jordan ang paraan na nagdulot ng gulo si Jemmy sa lahat ng dako. Makikigulo siya sa anumang kagandahang makikita niya, walang pakialam kung may boyfriend na ito o nasa hustong gulang na. Gayunpaman, sa sandaling ito, talagang gustong palakpakan ni Jordan si Jemmy. Ninakaw pala ni Jemmy ang virginity ng asawa ni Miyamoto. Paano kasiya siya? Tumawa ng malakas si Jordan. Hahaha, alam ko na kung sino ka. Tama. Ninakaw ko ang virginity ng asawa mo. Ilang araw na ang nakalipas, nag-message siya sa akin na miss na daw niya ako. Sabi niya, hindi mo daw siya nasasatisfy. Tinanong pa niya ako kung kailan ulit ako bibisita sa Japan. Pupuntahan niya ako kapag wala ka. Galit na galit ang lalaking Miyamoto. Pulang-pula ang mukha niya habang kumukuha ng martilyo sa tabi niya para salakayin si Jordan. Malamig na umiti si Jordan at tinanggal ang kanyang relo. Ibinaba niya ito at saktong natamaan ang pulso ng lalaki. Muli niya itong sinuntok at natumba sa lupa. Pagtingin sa ibaba, tinapakan ni Jordan ang kanyang mukha. Ngayon, humingi ng paumanhin sa pag-insulto sa aking pamilya. Kung hindi, dumura ako sa iyong mukha. Hindi man siya nakaramdam ng sakit nang hampasin siya ni Jordan, ramdam na ramdam niya ang matinding insulto sa pagdura sa kanya ni Jordan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabangis na sinabi ng kabilang partido, Jemmy, ang iyong kuya ay karaniwang magalang sa akin. Paano mo ako pinapahiya ng ganito? Siguradong pagsisisihan kita. Ito. Yuew. With that, bigla siyang nawala. Nag-offline siya. Ang duwag na ito. Galit pa rin si Jordan. Naisip niya na ang nagpakilalang dakilang tao na ito mula sa pamilyang Miyamoto ay patuloy na makikipag-away sa kanya. Unexpectedly, nag-offline siya dahil takot siyang lawayan. Ang me-stard na yon mula sa pamilya ng Park ay nag-offline din. Hindi nagtagal si Jordan sa laro. Umalis siya sa laro pagkatapos subukan ng skiing. Hinubad ni Jordan ang kanyang ear gear at bumuntong hininga. Sinabi niya kay William, bigyan mo ako ng isang basong tubig. Uhaw na uhaw ako. Mabilis na inabutan ni William si Jordan ng isang bote ng tubig at ibinaba niya yon. Tinanong ni Jordan, maaari ko bang laruin ang larong ito sa ibang lugar? Sabi ni William, kaya mo. Kailangan mo lang isuot ang ear gear na ito. Maaari kang pumasok sa laro mula saan man sa mundo. Okay, balutin mo na ako. Matapos bisitahin ni Jordan ang pabrika ng laro, ginugol niya ang susunod na 2 araw sa pagbisita sa iba pang mga base. Sa wakas, nagkaroon siya ng malinaw na pag-unawa sa advanced na teknolohiyang taglay nila. Nagulat si Jordan. Ang teknolohiya ay umunlad na sa ganoong lawak. Gayunpaman, ang mga tao lamang mula sa 8 pamilya ang maaaring mag-enjoy dito. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay wala sa paningin ng 8 pamilya. Pagkatapos ng 3 araw na paglilibot, umalis si Jordan patungong Ihiya. Sa isang banda, kailangan niyang tapusin ang misyon na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo, at alamin kung ano ang ginagawa ng mga pamilyang Park at Miyamoto ng lihim. Nakaon. Sa kabilang banda, si Jordan ay sabik na simulan ang kanyang harem life. May 2 magagandang babae na naghihintay sa kanya sa kabisera, sa looban ng bahay ni Loren sa kabisera. Magkahawak kamay sina Loren at Victoria habang nagdidilig ng mga bulaklak sa looban. Ang 2 dilag ay may masayang ngiti sa kanilang mga mukha at tila may magandang relasyon. Sa gitna ng looban ay may pulang maleta na pagmamay-ari ni Victoria. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Loren.
Victoria, babalik si Jordan sa kabisera ngayon. Huwag kang manatili sa isang hotel. Dito ka sa amin. Mula nang dumating si Victoria sa kabisera, sa isang hotel na siya tumutuloy. Medyo nahiya si Victoria. Hindi ito magiging masyadong angkop, tama? Nagkasundo silang dalawa at nagkaroon ng magandang relasyon sa nakalipas na 2 araw. Gayunpaman, medyo nahiya si Victoria na manatili sa kanila. Siya ay palaging isang mapagmataas at dominanteng babaeng presidente. Matatanggap niya kung ito ang bahay ni Jordan. Ngunit ang pananatili sa bahay ng asawa ng kanyang lalaki ay medyo nakakahiya. Hinawakan ni Loren ang kamay niya at taimtim na sinabi, "Hindi mo kailangang mag-alala dahil ako lang ang nakatira dito. At saka, pinoprotektahan tayo ng mga tao ng kapatid ko malapit sa courtyard. Napakaligtas." Nang makita kung gaano sinsero si Loren, tumango si Victoria bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw si Marisa sa pintuan. "Mom, bakit ka nandito?" Medyo nagulat si Loren. Mabilis na bati ni Victoria kay Marisa. "Hello, Auntie Marisa." Gayunpaman, inilibot lang ni Marisa ang mga mata kay Victoria at hindi pinansin ang bati nito. Dire-diretsong naglakad si Marisa kay Loren at hinawakan ang balingkinitang pulso nito. "Bakit nandito ang babaeng ito?" "Inimbitahan ko si Victoria na manatili rito," paliwanag ni Loren. Galit na sabi ni Marisa, "Nababaliw ka na ba? Kapag nakilala ng ibang babae ang may bahay ng asawa nila, hindi na sila makapaghintay na itaboy ito. Pero nagkusa ka na yayain siya pauwi. Pinirito ba ang utak mo? Paano ako nagkaanak ng walang spine na anak na katulad mo?" Nalungkot si Loren. "Victoria isn't a mistress. She was with Jordan before we got married. Kung sino man ang mistress, ako ang isa, hindi si Victoria." Sa sobrang inis, sinampal ni Marisa si Loren. Smack! Saway ni Marisa. "Bakit ang inutil mo? Anong gamot ang binigay sa'yo ng we-starred na si Jordan na yan? Anong nakakabighaning potion ang binigay niya para isipin mo na ikaw ang mistress? Napaka-despicable ni Jordan. Isa siyang manipulative e-starred na nanloloko ng mga babae." Matapos sampalin si Loren, tinuro ni Marisa si Victoria at ang mga bagahe nito. "Isa kang walang hiyang babae na sumira sa pamilya ng iba. Kung pinalaki ka ng maayos ng mga magulang mo, hindi ka na sana sumulpot sa bahay na ito. Kunin mo na ang mga bagahe mo at lumabas ka kaagad sa bahay namin." Tumulo ang luha sa mukha ni Loren. Tungkol naman kay Victoria, hinding-hindi niya ibababa ang kanyang ulo sa sinuman sa kanyang buhay. Kahit sa kabisera, kahit na may kapangyarihan ang pamilya Howard, hinding-hindi siya mapapahiya ng ganito. Kinuha ni Victoria ang kanyang bagahe at umalis. Gayunpaman, nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang huminto siya. "Jordan." Lumabas si Jordan sa pinto na nakasuot ng itim na casual wear. Sa pagbabalik, si Jordan ay nasa mabuting kalagayan at hindi na makapaghintay na umuwi upang makita ang kanyang 2 babae. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang biyenan na sinasampal si Loren at pinapahiya si Victoria sa sandaling ito ay umuwi. Galit na galit si Jordan. Anong karapatan ni Marisa na tratuhin ng ganito ang mga babae niya? Minsan ay medyo natakot si Jordan sa pamilya Howard. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Howard ay napakayaman at makapangyarihan. Iginagalang ng mga Stiles ang pamilya Howard. Ngunit ngayon, alam na ni Jordan ang pagkakaroon ng 8 dakilang pamilya at kung paano sila ang mga tunay na Panginoon ng mundo. Sila ang nangunguna at makakapagpabago sa mundo. Kung ikukumpara sa Stiles, ang pamilya Howard ay parang langgam. Sila ay mababa. Kaya naman, pumasok si Jordan sa looban at tumayo sa harap ni Marisa. Kaagad, ang kanyang ilong ay sinalakay ng isang malakas na pabango na tanging nasa katanghaliang gulang na mga kababaihan ang nagsusuot. Itinaas ni Jordan ang kamay niya at sinampal siya. Smack! Natigilan si Marisa. "You dare to hit me? You dare to hit your mother-in-law?" Ilang beses nang sinampal ni Marisa si Jordan, ngunit hindi siya naglakas loob na gumanti. Ngayon lang, hindi si Jordan o kahit si Victoria ang nasampal ni Marisa, anak niya ang nasampal niya. Pero agad niyang ibinalik ang sampal na iyon ng walang pag-aalinlangan. Upang isipin na si Jordan ay naging matapang pagkatapos bumalik mula sa England. Matapos malaman ang sikreto ng pamilya Steele, iginagalang lamang ni Jordan ang mga tao mula sa 8 pangunahing pamilya sa mundo. Wala siyang pakialam sa ibang pamilya.
Sasampalin niya ito kung kailan niya gusto. Marisa, sinampal mo ang asawa ko. Siyempre sasampalin kita. Galit na galit si Marisa. May pisinch ka pa para panindigan si Loren. Mahal mo ba talaga siya? Wala pang 1 taon na kasal ka na, pero bagong babae ka na. May nang-aasar pa ba sa katulad mo? Mapapahiya ang pamilya Howard. Dahil nandito ka, magpaliwanag ka. Sa katunayan, sa katayuan ng pamilya Howard, kung alam ng ibang mga pamilya sa kabisera na ang asawa ng panganay na anak na babae ni Howard ay kukuha ng bagong babae sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanilang kasal, matatawa sila sa Howards. Ito ay isang lubos na pagkawala ng mukha. Wala akong utang na paliwanag sa pamilya mo. Ang tanging tao lang na kailangan kong bigyan ng paliwanag ay si Loren. Nakuha ko na ang pag-apruba ni Loren. Basta pumayag siya, wala akong pakialam kung pumayag o hindi ang iba pang pamilya Howard. Galit na galit si Marisa. Sige, Jordan. Sasamantalahin mo ng husto si Loren, di ba? Binibuli mo si Loren dahil lang mahalin ka niya at matulog sa'yo. Ikakasal ka na kay Victoria ngayong taon, at isa pa sa susunod na taon, di ba? Let me tell you, hindi lang sa'yo ang anak natin. Napatingin si Marisa kay Loren. Loren, gumaling ka na. Hiwalayan mo na si Jordan at isama mo siya kay Victoria. Hahanap tayo ng iba. Siguradong 1,000 beses siyang mas mahusay kaysa kay Jordan. Cured? Anong ibig mong sabihin? Natigilan si Jordan. Natawa si Marisa. Bakit? Nagpapanik ka ba? Alam mo namang gumaling na ang anak ko at makakasama ng ibang lalaki ngayon, kaya nag-aalala ka. Lene, let me tell you. Bago tayo bumalik ng England, kumuha ang pamilya mo ng doktor na si Helen na gumamot sa sakit ni Loren. Normal na babae na siya ngayon. Hindi na siya magiging sobrang infatuated sa'yo. Naiintindihan mo ba? Ma-in-love si Loren sa ibang mga lalaki ngayon at kung gusto na niyang makipagtalik sa kanila. Anong sabi mo? Nagulat si Jordan. Mula nang magkarelasyon sina Jordan at Loren sa madilim na silid 4 na taon na ang nakararaan, naapektuhan na ang kanyang mental stability. Matapos tratuhin ng matalino, ngunit walang karanasan na si Gale si Loren gamit ang hindi pa nasusubok na pamamaraang iyon, lalo pang naapektuhan ang kanyang mental state. Tinuring ni Loren si Jordan bilang ang tanging perpektong lalaki. Hindi niya kayang tanggapin ang ibang lalaki sa buhay niya at ito lang ang magustuhan niya. Ayaw man ni Jordan na maging ganito si Loren, medyo nadismaya pa rin siya nang mabalitaan niyang bumalik na siya sa dati. Ang lahat ay makasarili, lalo na ang mga lalaki. Napakaganda ni Loren. Ang sarap kaya kung si Jordan lang ang mamahalin niya sa buhay na ito. Kung may ganitong sakit si Hailey noon, hindi na kailangang mag-alala si Jordan na lokohin siya nito. Siyempre, mabuting babae si Loren at naniniwala si Jordan na hinding-hindi siya magiging katulad ni Hailey. Gayunpaman, ngayong bumalik na sa normal si Loren, kaya na niyang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Bilang resulta, palaging may pagkakataon na maaaring magkaroon siya ng relasyon. 1% na pagkakataon kumpara sa 0% na pagkakataon. Isang maliit na bilang ngunit ito ay magkaiba ng mundo. Kaya naman, hindi maitatanggi ni Jordan na medyo hindi siya komportable. Helen. Loren, paano mo siya nakilala? Nag-aalalang tanong ni Jordan. Ibinaba ni Loren ang kanyang ulo at sinabing, pumunta si Helen at ang kanyang ama sa kastilyo bilang mga bisita. Ganyan kami nagkakilala. Kami. Alam ni Jordan na si Helen ay isang natatanging doktor at parmasyutiko. Siya ay miyembro ng lihim na pharmaceutical base ng pamilya Steele. Sa katunayan, nakita siya ni Jordan bago siya dumating sa bahay ni Loren. Ang kanyang mga kasanayan sa medical ay mas mataas kaysa sa nangungunang mga doktor sa pampublikong merkado. Siguradong mapapagaling ni Helen ang sakit ni Loren. Hindi iyon pinagdudahan ni Jordan. Tinanong ni Jordan, Loren, bakit tinanggap mo ba ang paggamot? Hindi kaya isang lalaki lang ang minahal niya sa buhay niya? Hindi ba siya makakasama sa isang tao sa buong buhay niya? O naramdaman ba ni Loren na dahil dalawa na ang asawa ni Jordan, ayaw niyang magkaroon ng isang manliligaw lang? Paliwanag ni Loren. Sinabi sa akin ni Dr. Helen na abnormal ang mental at physical states ko ngayon. Kung hindi ko ito gagamutin sa lalong madaling panahon, baka lumala pa ito sa hinaharap. Gusto ko ring maging normal na babae. Pero ang pangunahing dahilan kung bakit ko tinanggap ang paggamot ay dahil ayokong kaawaan mo ako.
Nataranta si Jordan. Kawawa ka. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Loren, alam kong siguradong magsasama kayo ni Victoria. Ayokong manatili ka sa tabi ko dahil lang sa sakit ko. Jordan, ngayong gumaling na ako, may kakayahan na akong makasama ang ibang lalaki. Kung gusto mo lang makasama si Victoria, pwede mo akong hiwalayan. Okay lang, sabi ni Loren sa agrabyado na tono. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Loren at masuyong sinabi, Silly, ano bang pinagsasabi mo? Bakit kita iiwan? Loren, makinig ka sa akin mabuti. Wala akong pakialam kung normal kang babae ka o hindi. Anyway, ikaw. Pinakasalan mo na ako at palagi kang magiging babae ko. Ikaw lang ang magiging babae ko habang buhay. Hinding-hindi kita pababayaan. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Loren habang sinusundan si Jordan. Okay. Pero pinagalitan ni Marisa ang anak. Walang kwenta. Pwede kang pumili ng kahit sinong lalaki sa mundo ngayon. Pwede kang magpakasal sa kahit sinong matangkad, mayaman, gwapo at makapangyarihang lalaki na gusto mo. Pero pinipilit mong maging matigas ang ulo. Jordan, isa ka lang walang kwentang manugang na nakatira sa bahay ng iyong biyenan. How dare you get second woman while eating our food and sleeping in our bed? There's no justice in this family world. This is no justice in this family. Mawala ka. Sinamaan ng tingin ni Jordan si Marisa at mumuso. Masaya akong umalis. Sa tingin mo ba wala akong bahay sa kabisera? Pinunasan ni Loren ang kanyang mga luha at nagliwanag ang kanyang mga mata. Oh, right. Binigyan tayo ni Kuya Jess ng bahay sa West area. Hubby, Victoria, dun tayo. Dati, si Jesse ay nagpapanggap na isang mabuting nakatatandang kapatid at binigyan sina Jordan at Loren ng ilan sa kanyang mga ari-arian, kabilang ang isang villa sa kanlurang bahagi ng kabisera. Nailipat na ang pagmamay-ari ng villa kina Loren at Jordan. Ngumuso si Marisa. Ito pala ang bahay ni Jess. Akala ko sayo. Sabi ni Loren, Nay, paano mo nasabi? Magkapatid sina Jordan at Jess. Ang bahay ay pag-aari ng pamilya Steele at may karapatan si Jordan na magmana. Sa kananay, hindi ba naging maayos ang pakikitungo mo kay Jess noong nasa Kastilyo ka? Nakita ko na madalas kayong mag-usap sa kwarto ng magkasama. Dapat pamilyar na pamilyar kayo kay Jess. Sa pagbanggit nito, nakonsensya si Marisa. Naisip niya kaagad ang katawa-tawang relasyon nila ni Jess sa Steele Castle. Naramdaman kaya ni Loren na natulog si Marisa kay Jess. Panik na sabi ni Marisa, What do you mean Eli that? What do you mean Eli? I'm very familiar with Jess. I'm very familiar with everyone in the Steele family. As Jordan's mother-in-law, do you expect me to not talk to anyone while I was at the castle? If I were to put on airs and act aloof, would I man your Jordan? Nakakahiya kayo ni Jordan. Ngayon? Nagmamadaling paliwanag ni Loren. I didn't mean it in that way at all. I was just trying to say that since familiar kayo kay Jess, you should know that he's not a petty person. Since naibigay na niya sa amin ang villa, hindi na siya magdedemand. Natigilan si Marisa. Kaya iyon ang ibig sabihin ni Loren. Gayunpaman, nais talaga ni Jordan na masabi niya kay Loren na si Jess ay hindi kasing mapagbigay sa kanyang ipinakita. Tunay nga, napakamapagbigay ni Jess pagdating sa kayamanan. Ibibigay niya kay Jordan ang alinman sa kanyang mga ari-arian sa buong mundo. Ngunit iyon ay dahil lamang sa interesado si Jess sa mga lihim na pag-aari ng pamilya Steele. Ang iPhone 18s, Porsche 888 at lahat ng mga teknolohiyang iyon na higit pa sa panahong ito. Hindi kailanman ibibigay ni Jess kay Jordan ang karapatang kontrolin ang mga bagay na ito. Dati si Jordan ay niloko na ni Jess. All this time inisip niya na si Jess ay tunay na mabuti sa kanya. Sabi ni Marisa sa kakaibang tono, syempre hindi babalik si Jess sa sinabi niya. Mature siya, mapagbigay at marunong magpasaya ng tao. Noong umalis ako sa England, binigyan niya ako ng malaking bag ng mga bagay. Unlike Eve. Tiyak na manugang na hindi man lang ako binigyan ng isang kahon ng dahon ng tsaa mula nang ikasal siya sa aming pamilya. Lene. Ang mga salitang iyon ay labis na ikinasakit ni Jordan. Mula nang ikasal siya kay Loren, nagyelo na ang kanyang mga ari-arian sa bansa. Wala siyang paraan para gampanan ang kanyang tungkulin bilang manugang.
Sa makatuwid, espesyal na dinala ni Jordan si Marisa ng isang gamot mula sa lihim na pharmaceutical base ng pamilya Steele na maaaring makatulong sa pagpapanumbalik ng kanyang kabataan. May inilabas na gamot sa bulsa, iniabot ni Jordan kay Marisa. Marisa, ikaw ay walang kabuluhan. Ang gamot na ito ay para sa'yo. Sa hinaharap, mangyaring itigil ang pag-angkin na hindi ako nagbigay sa iyo ng kahit ano. May pagdududa sa mukha, kinuha ni Marisa ang paper bag at binuksan. Maraming pills sa loob. Dahil ang mga ito ay direktang kinuha mula sa sikretong pharmaceutical base ng pamilya Steele, walang wastong packaging o brand name. Bilang isang taong mula sa mataas na uri, nasanay siyang hanapin muna ang tatak. Nang makitang walang tatak, naisip agad ni Marisa na basura yon. Ano ang ibinigay mo sa akin? Sinabi ni Jordan, ito ay isang gamot na maaaring mapabuti ang balat. Kung palagi mong iniinom ang mga ito, sa kalaunan ay magmumukha kang mas bata ng 2 hanggang 3 taon. Ito ay tinatawag na beauty nourishing pill. Dahil hindi inilabas ang gamot sa pampublikong pamilihan, wala itong pangalan. Mayroon lamang itong code name, E-125. Ngunit walang kabuluhan na sabihin kay Marisa ang code name. Beauty nourishing pill. Tumingin si Marisa at inihagis ito sa lupa sa panghahamak. Anong basura? I don't take things from dubious origins. 2 to 3 years younger. Bakit hindi mo nalang i-claim na ako ay mag-transform into a teenage girl? Sinong niloloko mo? Kung talagang may ganyang gamot, 10,000 dolyar ang halaga nito at nakaimbak sa mga gintong kahon, di ba? Inihagis ni Marisa sa lupa ang gamot na espesyal niyang dinala para sa kanya. Ito ay isang gamot na ganap na nalampasan ang kasalukuyang modernong gamot ng ilang dekada. Noong una ay gusto niyang matamasa ng kanyang biyenan ang mga benepisyo. Hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-great. Anong tanga? Galit na galit si Jordan. Gaano man kayaman o kapangyarihan ang isang tao, hindi ibebenta ni Jordan sa kanila ang gamot na ito kahit na mag-alok sila sa kanya ng $1 bilyong. Hindi alam ni Marisa kung ano ang mabuti para sa kanya. Kinuha ni Jordan ang mahahalagang gamot at ibinalik sa kanyang bulsa. Sinabi niya kay Lauren, "Honey, pack your things. We're going to stay at the West Villa." CJ. Nagmamadaling pumunta si Lauren sa kanyang kwarto para ipack ang kanyang bagahe. Wala si Chloe dahil nasa lugar siya ng kanyang lolo. Zero. Ay. Natapos na mag-impek si Lauren at lumabas na. Tanong ni Jordan, "Lauren, may pinahatid akong sasakyan dito, di ba? Natanggap mo na ba?" Nakita lang ni Jordan ang Bentley Continental ni Lauren sa looban. Hindi niya nakita ang kanyang Porsche 888. Biglang sinabi ni Marisa, "You have the cheek to give a lousy Porsche 911 as a gift. Specially flown over from England. And I thought it must be some limited edition sports car. I even called a few friends over to admire it as it comes. In the end, it's just an ordinary Porsche 911. Jordan, you're too tepid. The Steele family that gives my daughter is really wealthy." Hindi alam ni Jordan kung paano ipapaliwanag. Ayaw niyang malaman ng maraming tao ang sikreto ng pamilya Steele. Sa ibabaw, ang kotseng ito ay mukhang isang Porsche 911, ngunit sa katotohanan, ito ay isang Porsche 888 na may teknolohiya na ilang dekada ng maaga. Ito ay isang kotse na maaaring lumipad at magpalit ng kulay sa kalooban. Nagmamadaling lumapit si Lauren at nagtanong, "Nay, kasama mo ba ang kotseng iyon?" Marisa said with a look of disdain, "But they would want that car. Ang anak ni Auntie Yates is in the business of modifying cars. Gusto ng anak niya ang sasakyan na yon, kaya binigay ko sa kanya." Galit na galit si Lauren. "Ang kotse na yon ay regalo mula sa Jordan sa akin. Paano mo ito maibibigay sa iba?" Ganti ni Marisa. "Isa lang itong Porsche 911. Hindi man lang ito maikukumpara sa Bentley na minamaneho mo ngayon. Ano ang gusto mo? Kung bibigyan ako ni Jordan ng Porsche 918 sa halip, hindi ko ito ibibigay kahit kanino. Ito ay isang Porsche 911 lamang, isang lumang modelo na nagkakahalaga lamang ng $100,000. Hindi ito malaking bagay." Galit na naglakad si Jordan. "Nasaan na ang kotseng iyon?" Medyo na-intimidate si Marisa kay Jordan ngayon. "Ano-ano ang sinusubukan mong gawin?
Don't tell me you want it back. Ibinigay ko na. Hindi ko na maibabalik. At most will pay you back the money. Magkano ang nagastos mo sa kotse mo? Ibabalik ko ang pera sa. Ikaw. Ngumisi si Jordan. May pera ka, di ba? Sige, bigyan mo ako ng $1 billion at sa iyo ang kotse na yon. $1 billion? Baliw ka ba? Porsche 911 lang yan. Sa tingin mo ba wala akong alam sa mga kotse? Ang kotseng iyon ay may pinakamaraming halaga ng 2 hanggang 300,000. Naniniwala si Marisa na sakim lang si Jordan. Malamig na sinabi ni Jordan, cut the crap. Ibalik mo ang kotseng iyan. Sinamaan ng tingin ni Marisa si Jordan. Napakagaling mong manugang. How dare you talk to me like that over such cheap car? Naipadala ko na sa iyo ang numero ni Auntie Yates. Kung gusto mo, tanungin mo siya mismo. Unlike you, I have some self-respect. With that, galit na umalis si Marisa. Hinawakan ng matinong Victoria ang braso ni Jordan at sinabing, honey, kotse lang yan. Bakit hindi ka pumunta sa automobile store para bumili ng isa pa para kay Lauren? I think si Auntie Marisa is a prideful person. Naibigay na niya kaya sobrang malulungkot siya kung hihilingin mong ibalik ito. Napabuntong hininga si Jordan. Victoria, Lauren, hindi mo naintindihan. Iyan ay hindi isang ordinaryong Porsche 911. Bakit ko ito ipapadala mula sa England? Nataranta si Lauren. Ito ba ay isang binagong bersyon? Huminto si Jordan. Hindi nararapat na magpaliwanag ng marami ngayon. Tumango lang siya. Isa itong espesyal na binagong bersyon at isa lang sa mundo, kaya dapat kong bawiin ito. Dahil alam niyang espesyal na binago ni Jordan ang kotseng iyon para sa kanya, naniwala siya na dapat itong magkaroon ng magandang interior. Dahil dito, gusto rin niya itong ibalik ngayon. Kaya naman, kinuha ni Lauren ang telepono. Tatawagan ko si Auntie Yates. Hello Auntie Yates, this is Lauren. Kamusta ka kanina? Ganito pala. Nabalitaan ko sa nanay ko na binigyan kanya ng kotse. Regalo ng asawa ko ang kotse na yon. Paano ito? Bibigyan kita ng $111. Pwede mo bang ibalik sa akin ang una? Ano? Yung kotse na kasama mo? Pwede mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya? The Sunrise Automobile Company. Sige, salamat. Auntie Yates, ako mismo ang kukuha nito. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Lauren, ipinadala ang kotse na yon sa anak ni Auntie Yates para baguhin. Sabi ni Jordan, mabuti na lang at hindi ko pinadala ang mga susi ng kotse. Malamang hindi nila mahawakan ang kotse na yon sa ngayon. Ako mismo ang pupunta doon. Sa West Villa muna kayo. Gusto mo bang sumama ako sayo? Tanong ni Lauren. Umiling si Jordan. No need. Punta ka muna sa villa kasama si Victoria. Ayusin mo yung lugar, lalo na yung higaan natin. We have to find a bigger one. Kung walang kama na sapat para sa ating tatlo, order ka. Nahiya naman sina Lauren at Victoria. Umabot sila para sampalin si Jordan. Sino ang gustong matulog sa'yo? Sa pagtingin sa kanyang dalawang dilag na namumula ang mukha, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jordan. Sobrang saya ang naramdaman niya. Hindi katakataka na ang mga taong may pera at kapangyarihan ay may maraming babae. Noong unang panahon, maraming asawa ang emperador. Ito ay isang magandang bagay para sa parehong mga lalaki at babae. Para sa lalaki, maaari siyang magkaroon ng maraming babae sa parehong oras. Para sa babae, maaari siyang pumili ng isang mayaman, may asawa na lalaki sa halip na isang walang asawa na walang katayuan o pera. Ito ang kasalukuyang pangyayari sa lipunan. Siyempre, iba ang sitwasyon ni Jordan, Lauren at Victoria. Wala sa kanila ang nagpahalaga sa pera o katayuan. Pinili nilang magsama dahil hindi talaga nila kayang wala ang isa't isa. Sa sandaling ito, humiwalay si Jordan sa kanyang dalawang babae. Sumakay siya ng taxi papunta sa Sunrise Automobile Company. Bukas ang pasukan sa gusali at maraming mamahaling sasakyan sa loob. May mga Ferrari, Lamborghini, Aston Martins at B. Sa loob, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na nasa edad 20 ang nag-uusap sa harap ng Porsche 888 ng Jordan. Sabi ko, Harry, bakit hindi ka pumapasok kamakailan? Ano ang pinagkakaabalahan mo?
Huwag mong sabihin ginugugol mo ang lahat ng oras mo sa paglalaro ng mga sasakyan. Buntong hininga, naging abala ako sa opisyal na negosyo kamakailan. What official business can you have? Cars and your girlfriend. Ito lang naman ang dalawang bagay na pinagkakaabalahan mo. Di ba, bakit bigla ka nalang gustong magpakuha ng litrato ng nanay ko noong bata pa siya? If you dare to get any ideas about her, I'll destroy your car business. Anong pinagsasabi mo? Buddy, ang gwapo mo. Na-curious lang ako at gusto kong humanga sa itsura ni Auntie noong bata pa siya. Hindi ba? Mga 18-year-old girls lang ang gusto ko. I already find those above 23 old too old. Isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang malakas na nag-uusap. Dahan-dahang pumasok si Jordan habang nakikinig sa usapan nila. Dahil sa magaan niyang yabag at maingay na kaguluhan ay walang nakapansin sa pagdating ni Jordan. Nakaramdam ng inis si Jordan. Nagkusa siyang tawagan ang binata na nakaupo sa kanyang kotse, hey. Lumingon ang lahat at nakita si Jordan. Sino ka? Mayabang na tanong ng isang batang lalaki na nakaistilong hip-hop na damit. Palaging nararamdaman ni Jordan na siya ay binata. Gayunpaman, sa pagtingin sa grupong ito ng mga kabataan, bigla siyang nakaramdam ng napakatanda. At least kung ikukumpara sa kanila. Sabi ni Jordan, nandito ako para kunin ang kotse ko. Naguguluhang tanong ng binata, dinala mo ba rito ang kotse mo para sa modification? Sigurado ka ba? Bakit hindi kita naalala? Aling sasakyan ang sayo? Sumagot si Jordan, yung inuupuan mo. Napangiti ang binata. Bumaba siya ng sasakyan at pinalaki si Jordan. Oh, ikaw pala ang manugang na yon sa pamilya Howard, Jordan. Nabalitaan ko sa nanay ko na medyo sikat ang pamilya mo sa England. Parang kamag-anak sila ng royal family. Bakit Porsche 911 lang ang kinuha mo para sa asawa mo? Ang kuripot mo naman bro. Ngumiti din ang isa pang lalaki sa tabi niya at sinabing, Harry, nagtataka ako kung bakit may murang sasakyan dito. Karaniwang hindi pinapayagan ang mga sports car na wala pang $1,000,000 sa loob ng iyong lugar. So, ito ang sasakyan nitong manugang na ito na nananatili sa bahay ng kanyang asawa. May mga lalaking napakakuripot. May isang babae din na medyo maganda. Siya ay payat at nakasuot ng mga suspender, ngunit ang kanyang mga braso ay natatakpan. Makapal na natatakpan ang mga payat niyang braso. Ngumunguya ng gum ang dalaga habang nanunuya. Kung mayroon akong napakakuripot at walang kwentang asawa, isang taong nagbibigay sa akin ng isang masamang kotse na tulad nitong Porsche 911, hahampasin ko ang kanyang mukha sa putik. With that, biglang napalitan ng extreme gentleness ang ekspresyon ng dalaga. Hinawakan niya ang braso ni Harry at matamis na sinabi. Nanalo. Harry, napakaswerte ko na naging babae mo. Ang pinakamurang kotse na mayroon ka ay Porsche 918 pa rin. Habang nasa daan, patuloy na pinagpapantasyahan ni Jordan ang magandang gabi nila Lauren at Victoria. Maganda ang mood niya sa buong paglalakbay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating siya para lang makasalubong itong grupo ng mga mayayabang na kabataan na naglakas loob na kutyain si Jordan ng ganito. Lalo na yung babaeng may tattoo na braso. Siya ay mukhang maamo at mahina, ngunit ang kanyang mga salita ay napakalason. Hagupitin ang kanyang mukha sa putik. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para magsabi ng mga ganyan? Napatingin sa kanila si Jordan. Wala sa kanila ang sinanay sa pakikipaglaban. Lahat sila ay mga mayayamang bata na ang alam lang maglaro. Kung umatake si Jordan, lahat ay magsusuka ng dugo sa loob ng wala pang 1-0 segundo. Gayunpaman, hindi sulit para sa Jordan na ipaglaban ang mga hindi gaanong mahalagang karakter na ito. Siguradong hindi siya bibitawan ni Marisa kapag nalaman niya ito. Kakayanin ni Jordan ang sinuman, ngunit ang kanyang biyenan. Bukod dito, kailangan niyang isaalang-alang ang damdamin ni Lauren. Kaya naman, tumingin si Jordan kay Harry. Dahil matalik na magkaibigan ang nanay mo at si Marisa, hindi na ako makikipagtalo sa iyo ngayon. Pero kung may magsalita pa sa mga kaibigan mo ng panibagong salita, bubunutin ko sila. Mark my words. Ang boses ni Jordan ay kasing talas ng talim at kasing lamig ng palaso. Agad namang tumahimik ang mga kabataan dahil ramdam na ramdam nila ang pamatay na aura ni Jordan. Walang oras na aksayahin si Jordan sa kanila. Pumunta siya sa kotse niya at kinuha ang susi ng kotse niya para i-unlock iyon.
Sa isang beep, na-unlock ang pinto ng Porsche 888. Ang tunog ng lock ng kotse ng Porsche 888 ay iba sa karaniwang Porsche. Ang kotseng ito ay kinalagkad ng isang tow truck. Si Harry at ang iba ay walang susi, kaya hindi nila alam kung ano ang nasa loob. Inisip nila na ito ay isang ordinaryong Porsche 911 lamang at hindi nag-abala sa pagdalugad. Gayunpaman, naramdaman nila na may kakaiba sa sandaling i-unlock ito ni Jordan. Masyadong kakaiba ang tunog. Binuksan ni Jordan ang pinto ng driver's seat. Iba rin ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan. Bakit parang makinis? Natigilan si Harry. Ang mga mahilig sa kotse na tulad niya ay malalaman kung ang isang kotse ay mabuti o masama sa pamamagitan lamang ng tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto ng kotse. Sa sandaling binuksan ni Jordan ang pinto ng kotse, nakita ng mga kabataan ang loob ng kotse. Hindi ito Porsche 911. Ibang-iba ang interior. Ito na modify na ba? Iba rin ang gear. Gulat na gulat si Harry at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang maliit na kasintahan ni Harry, na 158 sentimetro lamang, ay biglang yumuko sa ilalim ng braso ni Jordan. Isang hakbang sa unahan ni Jordan, umupo siya sa driver's seat. Wow! Napakaganda ng loob ng kotseng ito. Ibang-iba ito sa anumang sasakyan na mayroon ako. Nakita. Nakaupo ang may tattoo na babae sa Porsche 888 ni Jordan. Masaya niyang ginagago ang katawan habang patuloy na hinahawakan ang manibela at iba pang lugar. Gusto pa niyang ilabas ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Naiinis na sa kanya si Jordan. At hindi lang dahil na-insulto siya kanina. Ang kanyang get-up lang mag-isa ay nahirapan si Jordan na magustuhan siya. Siya ay napakabata ngunit mayroon ng 2 braso na natatakpan ng mga tattoo. Nagkunwari siyang cool pero sa liit-liit niya, para siyang sanggol na umiyak ng kinukulit. Ang mga tattoo ay bawal pa rin sa ilang mga propesyon at ang pagtatakip ng iyong sarili sa mga tattoo ay kadalasang nangangahulugan ng pagpaalam sa isang wastong karera. Sa madaling salita, ang gayong mga babae ay umaasa sa mga lalaki para sa pera at para alagaan sila. Marahil ay tatayo ang isang babae at tututol na sinasabi na ang mga babae ay maaaring maging negosyante ngayon. Gayunpaman, batay sa pangunawa ni Jordan, ang mga babaeng tulad nito ay kailangan pa ring umasa sa kanilang mga kasintahan upang pondohan ang kanilang mga startup. Hindi naman big deal kung totoo lang o dalawa. Ngunit para sa isang tulad niya, natatakpan ang mga tattoo at umaasang mayabang, nakita siya ni Jordan na nakakadiri. Lumabas ka. Malamig na sabi ni Jordan sa may tattoo. Nakita ng nakatatoo na batang babae ang masamang tingin ni Jordan at sumagot, ano ang mali kung nakaupo ako sa loob ng ilang sandali? Hindi pa ako nakasakay sa isang kotse na nagkakahalaga ng mas mababa sa $1,000,000. Dapat mong madama ang karangalan na ako ay. Umupo ka sa kotse mo. Pumunta ka at umupo sa isang kotse na nagkakahalaga ng $1,000,000 kung gayon. Ang ganitong kotse ay mas nababagay sa iyong mga tattoo na braso. Ang isang babaeng tulad mo ay hindi karapat-dapat na umupo sa aking kotse. Kung ito ay isang matikas at regal na babae tulad ni Loren o Madam, maaari silang umupo sa loob hanggat gusto nila. Paano magiging karapat-dapat na umupo sa kanyang Porsche 888 ang gayong marumi at may tattoo na babae? Galit na galit ang babaeng may tattoo. So what if LA arms are tattooed? Really, do you care? You country bumpkin. Look at your outfit. There's not a single trendy item on you. Naiintindihan mo ba ang fashion? Marunong ka bang manamit? Alam mo ba ang mga tattoo? Alam mo ba kung ano ang suot ko? Makakakilala ka pa ba ng Air Jordan? Tanging mga taong may tattoo lang ang bagay na magsuot ng Air Jordans. Ang babaeng may tattoo ay talagang napakasama ng ugali at walang kultura. Isang simpleng pahayag ni Jordan ang nagpagalit sa kanya. Tanging isang taong may inferiority complex ang madaling mawalan ng galit. Tumawa si Jordan at sinulyapan ang Air Jordans sa kanyang mga paa. Ang Air Jordans ay ipinangalan kay Michael Jordan, ang pinakadakilang NBA star sa kasaysayan. Siya rin ang nagligtas ng Nike years ago. Sina Jordan at Michael Jordan ay matandang magkaibigan. Sabi ni Jordan, "Girl, alam mo bang walang tattoo sa katawan si Michael Jordan? How dare you say na yung may tattoo lang ang karapat-dapat magsuot ng Air Jordans?"
Ang dakilang Michael Jordan ay isang alamat na walang mga tatoo. Ang isa pang basketball superstar na si Kobe Bryant ay wala ring tatoo noong una. Sa kasamaang palad, nakatagpo siya ng ilang kasawian at naging sa isang napakasamang estado para sa isang panahon. Para sa kanyang pamilya, kinulit niya ang kanilang mga pangalan sa kanyang braso upang patunayan ang kanyang pagmamahal sa kanila. Gumanti lang ang babaeng may tatoo. Who the hell is Michael Jordan? Ano ang kinalaman niya sa Air Jordans? Ilang peres ng Air Jordans mayroon siya? Kasing dami ko. Laking gulat ni Jordan. Ang isang batang babae na labis na ipinagmamalaki ng kanyang Air Jordans ay hindi man lang alam kung sino si Michael Jordan. Paanong hinayaan ni Jordan na umupo sa kanya ang isang bastos at walang pinag-aralan na babae? Quotes. Ito ay isang insulto sa sobrang advanced na kotse na ito. Lumabas ka na sa kotse ko. Nakaramdam ng hiya ang babaeng may tatoo sa kanyang pagsigaw. Hindi lang siya lumabas, itinaas pa niya ang kanyang paa at ipinatong sa manibela. Hindi ako lalabas. Naglalaro ng punk ang babaeng may tatoo. Kung si Jordan ay isang lalaking hindi maglakas loob na manggulo, ang sitwasyon ay mananatiling isang pagkapatas. At least hanggang dumating ang mga pulis. Gayunpaman, sino sa mundo ang kwalipikadong mag-aksaya ng oras ni Jordan? Hinawakan ni Jordan ang braso ng dalaga at hinila palabas ng sasakyan. Bang! Inihagis niya sa lupa ang babaeng may tatoo. Hindi kailangan ni Jordan na magpakita ng anumang awa sa isang babaeng tulad niya. Ah! Masakit! Harry, darling, sinaktan ako ng Wizard na yon. Tulungan mo akong bugbugin siya. Umiyak ang babaeng may tatoo. Nakaramdam din ng hiya si Harry. Sinigawan niya si Jordan, Jordan, ang lakas ng loob mong saktan ang girlfriend ko, papatayin kita ngayon. Sinisingil ni Harry at ng kanyang mga kaibigan si Jordan. Gayunpaman, paano magiging tugma ni Jordan ang mga mayayamang batang ito? Sinuntok at sinipa sila ni Jordan sa lupa. Matapos maranasan ang mga suntok at sipa ni Jordan, hindi na sila nangahas na bumangon muli. Alam na nila ngayon kung gaano kalakas ang Jordan. SCI, ang galing ng Wizard na ito sa pakikipaglaban. Sumakit ang dibdib ni Harry sa suntok. Hindi sila pinansin ni Jordan at sumakay na sa sasakyan, naghahanda ng umalis. Gayunpaman, biglang pinigilan ni Harry si Jordan. Jordan, bawal kang umalis. Ibinaba ni Jordan ang bintana at tumingin sa kanya. Ano, gusto mo pa bang lumaban? Normal lang sa mga mayayaman na hindi marunong lumaban. Para lang sa mahihirap ang combat fighting. Dahil fan ka rin ng mga sasakyan, naglakas loob ka bang makipagkarera sa akin? May Porsche 911 racer din ako. Tara sa racing arena at tingnan kung sino ang mas mabilis. Mayroong maraming mga profesional na arena ng karera sa kabisera. Kung pupunta si Jordan doon, dudurugin niya ang lahat ng iba pang mga sports car sa bilis niyang mag-isa. Gayunpaman, bumalik si Jordan sa bansa para magnegosyo. Ang pamilyang Steele ngayon ang pinaka-atrasado sa 8 pamilya. Kailangan niyang tumulong na mapabuti ang kalagayan ng pamilya. Wala siya sa mood makipaglaro sa mga idle rich kids na ito. Tinanggihan ni Jordan. Hindi ako libre. Sandali lang. Nang makitang aalis na si Jordan, sumandal si Harry sa bintana ng sasakyan at pinigilan siya. Jordan, hindi ka maglakas loob, tama? Sinabi ni Jordan, sinabi ko sa'yo na hindi ako libre. Kapag may oras ako, ipahiya kita at ipapaalam sa'yo kung ano ang bilis. Ituturo ko sa'yo kung ano ang tunay na sports car. Hahahahan. Tumawa ng malakas si Harry. Dalubhasa ako sa pag-aayos ng sasakyan. Pero sasabihin mo na tuturuan mo ako, dahil wala kang oras para pumunta sa arena ng karera, sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta ngayon. Nagdududa si Jordan. Nasa kalsada. Ang sitwasyon ng trapiko sa kabisera ay komplikado. Ang iba't ibang mga kalsada ay may iba't ibang kondisyon ng trapiko at kadalasang masikip sa mga sasakyan. Hindi ito angkop para sa karera. Jeet ni Harry. Sabihin mo lang sa akin, maglakas loob ka ba? Ngumiti si Jordan. Naman. Ang sasakyan ni Jordan ay may kakayahang lumipad. Kung sakaling matraffic, makalipad lang siya sa mga sasakyan sa harap. Kung ito ay isang profesional na track ng karera, maaaring magkaroon si Harry ng kaunting pagkakataong manalo. Ngunit sa mga kalsada ng kabisera, humihingi lang siya. Ito.
Gayunpaman, hindi iyon naisip ng mga kaibigan ni Harry. Haha, Harry, ikaw ang hari ng karera ng kabisera. Walang makakalaban mo sa arena ng karera o sa mga kalsada ng lungsod. Nagmamakaawa lang itong lalaking ito na mapahiya. Gustong makipagkumpetensya ng isang country bumpkin sa racing king ng ating kabisera. Alam mo ba ang iyong paraan? Harry, siguradong mananalo ka. Si Harry din ay napakamayabang at may tiwala. Pagkatapos ng lahat, alam niya ang mga lokal na kondisyon ng trapiko at mga kalsada kaysa sa sinuman. Sinabi ni Harry, sabihin mo sa akin, saan ang iyong patutunguhan? West Villa District, sagot ni Jordan Steele. Natawa si Harry nang marinig iyon. Haha Jordan, malas ka talaga. May villa din ang pamilya ko doon. Madalas akong pumunta doon at pamilyar ako sa mga kondisyon ng kalsada. This time, maging sa terrain o sa driving skills, siguradong talo ka. Ngumisi si Jordan pero walang sinabi. Ang karera ay talagang hindi niya forte, ngunit isang profesional na racer lamang ang makakatalo sa kanya. Para sa isang spoiled rich kid na tulad ni Harry, siguradong nananaginip siya kung akala niya ay mapapanalo niya ang Jordan. Sabi ni Harry, pag-usapan muna natin ang taya. Kung makarating muna ako sa West Villa District at matalo ka, kailangan mo munang humingi ng tawad sa girlfriend ko. Ang may tatoo na batang babae ay humakbang pasulong at mabangis na sinabi, gusto kong lumuhod ka sa harap ko. Gusto ko ring tawagin mo ang iyong sarili na isang walang kabuluhan na nasiyahan sa buhay mula sa kanyang asawa. Kumunot ang noo ni Jordan sa babaeng may tatoo. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kaangas na babae. Nagpatuloy si Harry, bukod dito, gusto ko ng litrato ng biyenan mo noong bata pa siya. Nagtawanan lahat ang mga kaibigan niyang lalaki. Mga update ni Come. Haha, Harry, bakit gusto mo ng litrato niya? Interesado ka ba sa kanya? Sinabi mo pa na binibini lang ang gusto mo. Gusto mo noon ng litrato ng nanay ko, tapos ngayon gusto mo ng litrato ng nanay ng iba. I think you have very unique taste. Galit na galit si Jordan nang marinig iyon. Nililigawan niya si kamatayan. Ang biyena ni Jordan ay isang napakakaakit-akit na kagandahan. Kung hindi sana siya ng anak ng perpektong babae tulad ni Lauren. Ang munting mistard na ito ay nangahas na maging walang galang sa biyena ni Jordan. Agad na binuksan ni Jordan ang pinto ng sasakyan at lalabas na sana para turuan ng leksyon ang lalaking ito. Bang! Humingi ng awa si Harry nang suntukin siya ni Jordan. Hindi. I swear respect Auntie Marisa. I don't have any improper thoughts about her. Nabalitaan ko sa nanay ko na si Auntie Marisa ang #1 beauty sa kapital noong bata pa siya. Curious lang ako kung gaano siya kaganda, kaya gusto kong tingnan. Alam ni Jordan na matalik na magkaibigan ang ina ni Harry at si Marisa. Sa katayuan ng pamilya Howard, ang brat na ito ay hindi maglalakas loob na pukawin ang pamilya Howard. Pinandilatan ni Jordan si Harry at ang kanyang kasintahan at sinabing, maaari mong kalimutan ang tungkol sa akin na isinasagawa ang mga aksyon na yon. Talagang matatalo ka. Tinuro ni Jordan ang babaeng may tatoo. Ngayon, pakinggan mo ang hiling ko. Kapag natalo ka, luluhod ka sa harapan ko at sasampalin mo ang sarili mo habang sinasabing, ang mga babaeng may tatoo ay mga tanga, yung mga nagsusuot ng Air Jordans, ngunit hindi kilala si Michael Jordan ay mga hangal. Naiintindihan mo ba? Nagalit ang babaeng may tatoo. Talagang matatalo ka. Walang kwentang uod. Gustong-gustong sampalin ni Jordan ang babae, ngunit alam niyang hindi ito papayag na matatalo ito kapag natalo niya ito ng pilit. Dahil sila ang may ganitong taya, mananalo si Jordan at hahayaan siyang sampalin ang sarili. Kung tatanggi siyang sampalin ang sarili, tutulungan siya ni Jordan. Malamig na tiningnan ni Jordan ang babaeng may tatoo. Lagyan mo muna ng gamot ang mukha mo, mamaya na mamagayan. With that, sumakay na si Jordan sa kotse at umalis. Mga kaibigan, sumunod ka sa akin. Sumakay si Harry at ang iba pa sa dalawang kotse at sinundan si Jordan sa West Villa District. Si Harry at ang kanyang kasintahan ay nagmamaneho ng Porsche 911 Racer. Isa itong racing car na hindi lang mabibili ng sinumang may pera. Ang kontrol, kaligtasan at lahat ng iba pang bahagi nito ay higit na nakahihigit. Akala nila ay ordinaryong 911 ang pagmamaneho ni Jordan. Wala silang ideya na ginawang laruan ng 888 engine ng kanyang Porsche ang kanilang 911 Racer.
Habang nagmamaneho si Jordan, nakipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng voice message sa smart assistant ng Porsche 888. I-activate ang navigation. Destinasyon, West Villa District. Sinabi ng matalinong katulong na activate na ang otomatikong pag-navigate. Maaari kang pumili ng manual na pagmamaneho. Darating kami sa aming destinasyon sa loob ng 27 minuto. Ang kotse na ito ay nilagyan ng pinakabagong teknolohiya. Hindi man lang kinailangan ni Jordan na magmaneho nito. Hinayaan na lang niyang mag-isa ang sasakyan. Inayos ni Jordan ang upuan sa driver's seat at nagbalat ng saging. Sumandal siya at maluwag na sinabi, "Sige, automatic drive na. Huwag hayaang maabutan tayo ng mga sumusunod na sasakyan sa likod." Sinabi ng matalinong assistant na detect ang Porsche 911 RAR. Kasalukuyan itong iniskan. Kumpleto ang pag-scan. Ang kotse ay may fuel-based na 4.0 litro na makina. Dahil napakaluma na ng makina nito, wala itong pagkakataong malampasan tayo. Pinapayuhan namin ang driver na baguhin ang kanyang command. Napangiti si Jordan nang marinig iyon. Wala na ba talagang chance na manalo ang kabilang partido? Masyadong prangka ang matalinong assistant na ito. Kung narinig ito ni Harry at ng kanyang babaeng may tatoo, hindi ba sila iyak? Sige, magpapahinga na ako. Maglaro ng scene, masayang sabi ni Jordan habang kinakain niya ang kanyang saging. Isang screen ang biglang tumaas sa itaas at lumawak. Nagtanong ang matalinong assistant, anong pelikula ang gusto mong i-play? Nag-isip sandali si Jordan. Hindi ko pa napapanood ang pinakabagong pelikula ni Direk Nolan. Ilang beses na niya akong hinikayat na panoorin ito. Pero ang mga pelikula niya ay nakakaloka. Hindi ko sila maintindihan maliban kung panoorin ko sila. Maraming beses. Nadama ni Jordan na dapat niyang panoorin ang pelikulang iyon kapag mayroon siyang mas maraming oras. Sa makatuwid, sinabi niya, "Play Rich Man Poor Man." Sinabi ng matalinong katulong, kasalukuyang naglalaro ng Rich Man Poor Man. Nagsimulang tumugtog ang pelikula sa malaking screen ng sasakyan. Isa sa mga linya ng male lead sa pelikula ang tumusok sa puso ni Jordan. Nagpanggap akong isang ordinaryong tao dahil gusto kitang makilala ng walang bagahe ng kayamanan at katayuan, ngunit sa halip ay iniwasan ko ang aking sarili. Hindi na ako nagpapanggap. Bilyonaryo na talaga ako. Hahahahan. Sinalubong ng tawa ang revelasyon ng male lead. Gayunpaman, hindi tumatawa si Jordan. Sa halip, napakalungkot niyang tingnan. Isa ito sa mga pangunahing biro sa buong pelikula. Hindi mabilang na mga manonood ang tawanan kapag nakita nila ang eksena. Gayunpaman, nagdilim ang ekspresyon ni Jordan dahil ipinaalala sa kanya ng eksenang ito ang nangyari sa pamilya Camden noong nakaraang taon. Noong panahong iyon, bumalik sina Jordan at Hailey sa pamilya Camden pagkatapos ng kanilang diborsyo. Halos ganoon din ang sinabi niya sa mga Camden. Gayunpaman, hindi lang sila naniwala sa kanya, tumawa sila ng malakas at tinanong kung fan si Jordan ng pelikulang Rich Man Poor Man. Kaya ang sinabi ko noon ay isang linya mula sa pelikulang ito. No wonder walang naniwala sa akin. Hindi mapigilan ni Jordan ang isang malamig na ngiti nang maalala niya ang nakaraan. Noon, hindi naniniwala ang pamilya Camden sa kakayahan ni Jordan. Sa huli ay labis nilang pinagsisihan ito. Ngayon, may isa pang grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa Jordan. Sila ang magdurusa sa mga kahihinatnan mamaya. Isinusumpa ko na lahat ng tumitingin sa akin at sa pamilya Steele ay magbabayad ng halaga. Naikuyom ni Jordan ang kanyang mga kamao. Ang kanyang kapatid na si Jesse ay isang peking tao na nakipag-ugnayan sa 7 pang pamilya. Hindi magiging ganyan si Jordan. Gagamitin niya ang kanyang lakas para makuha ang respeto ng iba pang 7 pamilya. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga kamao para labanan ang mga nang-aasar sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, naalala ni Jordan si Park Chan-young. Pinalipad siya ng Wii Start na iyon sa virtual na laro. Galit na galit si Jordan. Hindi na niya hinayaang magmaneho ng otomatiko ang sasakyan. Kung nanalo siya ng ganito, hindi niya mararamdaman ang anumang pakiramdam ng tagumpay. Tumalon sa pagkilos, pinaandar ni Jordan ang kotse ng mano-mano at pinabilis ang mga ito. Samantala, sa puting Porsche 911 RAA na kotse. Sinabi ng babaeng may tatoo, "Harry, napakabilis ng kotse ng batang iyon. Habulin mo siya." Mga update ni Com.
Nagulat din si Harry. Paano na-modify ang sasakyan niya? Bakit ang bilis ng takbo nito? At saka, hindi na niya kinailangan pang magpreno nang makasalubong siya ng harang sa kalsada. SCA, paano niya nagawang mabawasan ang swerve at impact? Nataranta ang may tatoo nang marinig niyang pinupuri ni Harry si Jordan. Harry, don't tell me matatalo ka sa kanya. Please don't lose to him. Then I'd have to kneel and apologize to him. I don't want to kneel to such a useless man. I only kneel to rich and capable men like you. Harry, kapag nanalo ka, luluhod ako sa harapan mo ng 2 oras ngayong gabi. Isang nakakalokong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Harry. Na-motivate siya agad. Baby, huwag kang mag-alala. Talagang hindi ko kapareha ang batang ito. Nagkataon lang na walang masyadong sasakyan sa kalsada. Tinapakan ni Harry ang accelerator at patuloy na sinusubukang lampasan si Jordan. Pero hahayaan ba siya ni Jordan na maka-overtake ng ganoon kadali? Bumilis din si Jordan at nanatili sa harapan niya. Damn it, hindi naman masama ang racing skills ng batang ito. Napakadelikado noon pero hindi siya umatras. Matapos magmaneho ng 7 hanggang 8 minuto, dehado pa rin si Harry. Sa sandaling ito, nagsimulang magpanik si Harry. Lalong nabalisa ang babaeng may tatoo. Harry, bakit hindi mo muna ako paalisin? Gusto kong pumunta sa washroom. Magta-taxi ako para hanapin kayo mamaya. Masasabi ni Harry na naramdaman ng may tatoo na batang babae na hindi siya mananalo laban kay Jordan. Kaya gusto niyang tumakas ng maaga at huwag pilitin na sampalin ang sarili mamaya. Walang gaanong katayuan ang babaeng may tatoo. Mabuti kung tumakas siya, ngunit mataas ang tingin ni Harry sa kanyang sarili. Naniniwala siya na siya ay isang sikat na figura sa kabisera. Kung siya ay gumawa ng isang taya para lamang bumalik sa kanyang salita sa huli, paano siya mabubuhay sa industriya ng kotse kung ang balitang ito ay lumabas? Sabi ni Harry, mahal, hindi mo kailangang umalis. Hindi ako magpapatalo. Dahil doon, naglagay si Harry ng sirena ng pulis sa bubong ng kanyang sasakyan. Wiwu wiwu wiwu. Umalinggaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang kotse ni Harry ay naging parang kotse ng pulis. Busina-busina ni. Patuloy din ang pagbusina ni Harry, dahilan para bumigay ang mga sasakyan at pedestrian sa harap ng kanyang sasakyan. Kapag nakatagpo sila ng pulang ilaw, sisingilin nila ito ng diretsyo. Swoosh! Mabilis na dumaan si Harry kay Jordan, naabutan siya. Hindi napigilan ni Jordan ang pagmura nang makita ang sirena ng pulis. Kasuklam-suklam. Ang karera sa lungsod ay isang kompetisyon kung paano maabutan ang iba pang mga kotse. At nanloloko si Harry. Nagpapanggap siyang kotse ng pulis. Lahat ay magbibigay daan sa kanya. Sa katayuan ng kanyang pamilya sa kabisera, malamang na hindi makakatanggap ng maraming parusa si Harry kahit na siya ay nahuli. Sa sandaling ito, sinabi ng matalinong katulong na lampasan ng target na sasakyan ang kotse. Gusto mo bang baguhin ang sasakyang ito sa isang sasakyang pulis o ambulansya? Gayunpaman, napakaraming sasakyan at pedestrian sa paligid. Ayaw makaakit ng atensyon ni Jordan. Sabi ni Jordan, hindi na kailangan. Hayaan mo siyang mauna. Gusto kong makakita ng naniniwala na nanalo siya pero natalo pa rin sa huli. Samantala, sa loob ng Porsche 911 racer car. Masayang iwinagayway ng babaeng may tatoo ang kanyang mga kamay. Ibinaba pa niya ang bintana at ibinigay kay Jordan ang gitnang daliri. Pagkatapos noon, hinalikan ng may tatoo si Harry. Ella dear, you're the best. Haha, police car na tayo. Lahat ng sasakyan dapat magbigay daan sa atin. Siguradong mananalo tayo. Sinulyapan ni Harry si Jordan sa rearview mirror bago tumingin sa daan at tinawagan niya ang kaibigan. Buddy, ang junction sa harap ang susi sa ating kompetisyon. Makinig sa akin, may 3 ruta sa junction. Diretso sa unahan, kaliwat kanan. Ang diretso ay ang pinakamabilis na ruta patungo sa West Villa District. Ang tamang landas ay patungo sa Highway Bridge Road. Napakasikip. Kailangan nating pilitin si Jordan na tahakin ang tamang daan. Ang kaibigan ni Harry ay nagmamaneho ng Ferrari. Nang matanggap niya ang balita, agad siyang sumagot, walang problema. Pipilitin natin siyang kumanan. Tumango si Harry. Hanggat siya ay lumiko sa kanan, tiyak na mananalo tayo sa kompetisyong ito.
Sa sandaling iyon, tinitingnan din ni Jordan ang pinakamainam na ruta sa isang holographic projection sa loob ng Porsche 888. Inirekomenda ng matalinong katulong ang rutang ito. Dumiretso sa paparating na junction. Ang rutang ito ang magiging pinakamabilis na paraan para makarating sa aming destinasyon. Gayunpaman, isang Ferrari sa likod nila ang nagmaneho sa kaliwa ni Jordan at patuloy na pinipiga ang kanyang sasakyan sa kanan. Samantala, nakaharang din ang sasakyan ni Harry sa dinadaanan ni Jordan. Gusto nilang pumunta ako ng tama. Napagtanto ni Jordan ang kanilang intensyon. Sinabi ng matalinong katulong, mas masikip ang tamang landas. Kung tatahakin mo ang tamang landas, magagamit mo ang flight mode. Kapag na-activate na ang flight mode, tapos na ang karerang ito. Gayunpaman, sa napakaraming sasakyan sa paligid, ang paggamit ng flight mode ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan. Sa ngayon, ayaw ni Jordan na maging masyadong mataas ang profile. Maaari ba tayong dumaan sa kaliwang ruta? Hindi natukoy.